kalma muna tayo. Ayan, nakala ko ano na tayo, extra na tayo. Partner kasi narinig ko na. Oo, ayan. Para naman lunes na lunes naman ngayon. Kailangan natin ng huni ng ibon. Yan, at tilaok ng manok. Yan. Dahil malapit na po ang Pasko, makakausap po natin si DTI Secretary Cristina Roque para po alamin yung kanilang ginagawa pong pagbabantay para naman po sa ating mga consumer. Kasama po natin si Secretary Cristina Roque. Ma'am, good morning po. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning. Ayusin lang po natin yung audio, no, nasa via Zoom po si Secretary Roque. Lalo na yung mga kababayan natin, partner, ilan ay namimili na ng naku, pang Noche Buena items. Pag ngayon ka nag-grocery, ang haba ng pila sa mga cashier. Ang haba na agad na parang pila. Lahat VIP, di ba? Merong parang VIP lane, Yes, gano'n, may mga, senior lane. yan. Iba parang naglalagay na lang ng kunwaring puti sa buhok para para makapila sa senior eh. Oo nga. Ang haba ng pila. Haba na ng pila. Wala, ilang araw pa, partner? Nasa 30 plus pa, no? Ilang araw pa nga ating EP... araw pa ba bago magpasko? 30 plus days pa kung di ako 31. Yan, 31 days pa, partner, bago ang Pasko. Pero iba, sabi nga nung nakapanayam din natin, mas maganda si Sir Steven Kua. Ni Welcome Supermart. Oo, yung amalgamated. Yan, sabi nga Pag-asa. niya, mas maganda kung mas mamili na mas maaga. Oo, kasi kadalasan naman hindi naman nag-expire agad, di ba? Di ba yung mga pansahog mo sa spaghetti, yung pasta. Kasi kung delata yon mga 1 year naman ng... 2 to 3 years nga daw yun. Corn beef, pwede ka nang bumili. Anong nilalagay mo sa spaghetti nyo? Social kayo mag-spaghetti ni Joshua. Naman, ano lang, may kailangan, may mushroom, may giniling, may cheese, mahilig siya sa mozzarella cheese. Ano ba yun yung parang nalulusaw-lusaw? Yung gano'n. Parmesan, hindi pala mozzarella, it's Parmesan cheese. Yun, mahilig kasi siya sa sa keso. Kaya gusto niya maraming cheese talaga, partner. Ayan, makakausap na po natin si Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Good morning, ma'am. Si Xander po at si Angel. Ayan, inaayos po natin ang ating internet connection. Dahil meron ngang inilabas, partner, di ba, na mga SRP. Ito yung price guide. Ika nga, doon sa DTI website. Ito yung magiging gabay ng ating mga mamimili kung magkano ba ang presyohan, di ba, ng mga Noche Buena items para hindi sila malito. At syempre may kompetisyon naman tayo eh. At para hindi rin po, ayan, si Secretary Cristina Roque. Good morning po, ma'am. Good morning, Sander. Good morning, Angel. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood sa programa ninyo ngayong umaga. Good morning. Ayan, opo. Napakaabala po ngayon ng ating Department of Trade and Industry dahil parang even prior pa po nung Christmas season, ma'am, di ba, dahil nga sa bagyo, etc. Kayo po yung nagbabantay na po sa ating mga grocery, mga department stores para po sa ating price guide. Yes, opo. Actually, even before nag-declare ang Pangulo ng state of calamity, no, wala na po kaming price increase sa basic necessities and prime commodities. Pero nung natamaan po tayo ng kalamidad at saka mga bagyo, nag-declare na po ang ating Pangulo na state of calamity yung buong country. So wala na po tayong price increase sa basic necessities and prime commodities until January po. Maganda. At makatulong sa ating mga kababayan. Dito naman po, dahil nga 31 days na lamang po, Secretary, Pasko na. Meron pong inilabas na SRP, price guide, ang DTI para po sa ating mga kababayan. Saan po ito pwedeng makita ng ating mga kababayan? Okay, for the price guide natin, makikita po natin to sa website ng DTI at nakapaskil din po ito sa mga supermarkets at groceries nationwide po. They can see this. So pag pumunta sila sa groceries or sa supermarkets, hanapin po nila yung price guide ng DTI para makita po nila kung magkano talaga yung presyo ng mga bilihin para alam po nila kung magkano po ang mga items na ito. Opo. Pwede ho bang, I'm sorry po sa tanong, meron bang basic necessity na nasa ilalim din po ng Noche Buena item? Or wala po? Meron ibang, lalo na sa milk, meron po. At sa cheese, meron din po. Mayonnaise. May mga items po. Pero ang magandang balita po na ang Noche Buena items po ay halos lahat
walang price increase from last year. Oh, opo. So kahit po ano man po ang paggalaw ng ating inflation, hindi po ito naapektuhan. Ay, hindi po. Hindi naepektuhan yung presyo ng mga Noche Buena items po natin. Opo, Secretary, gaano po ba kadalas ina-update itong ating SRP? Kasi 'di ba, kada Pasko naglalabas po ang DTI ng ganyan. So paano po natin 'yun kinukuha at gaano po natin ito kadalas ina-update po? Yes, actually constant naman po ang actually meetings natin, no, with the different manufacturers. Yung usapan namin sa kanila, it's always constant, not just for the prices but for other things also. Maraming actually yung mga items na chine-check talaga, no, especially mga sardinas, mga bottled water, yung mga talagang binibili ng mga consumers, no. So importante talaga to. And there's also other needs ng mga manufacturers aside from just the needs of yung presyo ng mga bilihin. Kaya ang communication po namin, especially also me, with the manufacturers po, is very constant po ang ang communication. All the lines are open. Opo. Kung gayon po ma'am, nabanggit niyo po na lagi po kayong nakikipag-usap dun sa mga manufacturers. Meron ho bang humirit dahil nga po baka po nagmahal yung kanilang raw material, etc. na, sige, Secretary, hindi kami magtataas ng presyo pero medyo magbabawas po kami nung quantity nung aming ibebenta. Meron ho bang ganong arrangement? Wala pong ganon kasi yung mga tin cans nila or yung mga stickers nila or yung mga gawa na po to and they don't, sila rin mismo ayaw po nila manloko ng mga consumers, no? So we just really negotiate on the price and then kung minsan binababa rin nila yung profit nila para lang mabigyan rin yung mga consumers kung ano yung presyo na karapat-dapat para sa kanila. Opo, pero wala pong nagpahayag ng mga manufacturers na gusto nila mag-increase para makabawi man lang sa kanilang kapital pero ipinagpaliban dahil nga sa naranasan po nating kalamidad. Actually, they always try to negotiate for an increase, no? But then kung minsan, binibigyan rin namin sila ng other opportunities para kumita din. Not just this way, pero let's say may mga ibang opportunities. Let's say kailangan nilang makausap yung mga leaders ng, let's say, FDA, kung sa food, or meron silang kailangan ayusin, or meron silang opportunities for export, we also give that avenue po for them para win-win situation po para sa manufacturers at para sa consumers. Opo. Yun ho bang mas makakatipid po ba ang mga consumer, ma'am, bilang eksperto po sa consumer welfare? Mas makakatipid po ba kami kung bibili po kami nung parang Christmas bundle na sa halip po na isa-isa na kung ano po yung naka-indicate dun sa Noche Buena price guide ng DTI, hindi na namin susundin, dun na lang sa package? Yes, actually nakakatipid po kayo, no, if you buy from the Noche Buena bundle, pero depende din kung magkano yung budget mo talaga. But if wala ka namang masyadong sa budget, then of course it's best to buy talaga yung mas maramihan para in the long run makakatipid. I-check nyo lang din yung expiry para kung let's say 6 months or a year, matatago nyo naman yun, especially yung mga canned items, matatago po to, bottled items. Secretary, napansin natin doon sa inilabas nyo pong gabay, meron din pong price markers. Ano po ibig sabihin kapag meron pong Christmas tree, yung produkto, at kapag meron pong star? Yes, yung may star po, that means that walang price increase po ito from last year. Because actually, yung Noche Buena, this is just a price guide. Wala po kaming, hindi po namin kinokontrol yung SRP nitong Noche Buena. But we always talk to the manufacturers and we hope for them not to have any price increase para mapabigyan. Gusto rin ng ating Pangulo na mabigyan ng ating mga consumers ng mababang presyo ng mga bilihin. So, how do we do this? Is to keep a really good relationship with the manufacturers na parang win-win para sa kanila. So yung presyo, yung mga items na may star, ang ibig sabihin po nito ay wala pong price increase from last year. So ano yung presyo ng 2024, yun din po yung presyo ngayon. Tapos may mga items po na may Christmas tree, rollback po yan. So may mga ibang manufacturers po na nagbigay ng rollback po sa mga presyo ng mga Noche Buena items po nila. So this is
like yung CDO ham, yung Kingsway ham, nag-roll back din po sila. And then meron din queso de bola, meron din po yung sunshine spaghetti sauce, meron din pong cheese na nag-roll back. So actually, kung wise kayo na consumer, it's really best for you to check the price guide set by the DTI. So mabilis lang naman po sa online. Kahit sa cellphone, pwede na po i-check ito. And then pagpunta nila sa supermarkets at saka sa groceries, pwede rin po nila i-check ito. So pag chinek nila yung prices, then alam po nila. So if medyo nagtitipid sila, doon po sila sa rollback. Tapos kung medyo wala naman yung just buy as usual, then they can also buy yung mga prices na wala pong price increase. Para kahit papano, maganda yung magiging salo-salo nila sa Pasko. Opo, naka-flash po ngayon sa ating live streaming yung price guide mismo. Pwede nyo pong screenshot o kaya po scan nyo po yung QR code. Pwede rin po sa Facebook ng DTI. Parang isang JPEG lang siya, ma'am, no? Parang isang picture lang. Yes, opo. Meron siya sa Facebook and social media ng DTI. Nandun din po yung mga price guide namin. And yung mga presyo ng basic necessities and prime commodities. Yun talaga yung sineset at dapat sundin talaga ng mga groceries and supermarket. So, in case hindi sila sumusunod, I suggest for the consumers to report sa 1-384 or sa report to sec@dti.gov.ph para ma-actionan po ng DTI. Although sa pag-ikot po namin, because we do this on a daily basis, in the entire 18 regions, wala pa po tayong naging experience sa groceries and supermarkets na nagtaas po ng presyo. In fact, there are a number of supermarkets na mas mababa pa po yung presyo nila, yung SRP ng basic necessities and prime commodities sa presyo na set ng DTI. So it's really wise for the consumers to really know kung magkano yung mga presyo ng bilihin. Opo. Secretary, kanina napansin natin doon sa fina-flash natin sa screen, may mga QR code po na andoon. Ito po ba, maliban po sa price guide, doon din po ba makikita? Ito yung paborito ng mga misis, yung mga promo at saka discount. Andoon ba yan, Secretary? Opo. Yes, makikita doon yung mga holiday promos po natin. So, it's really wise to to really know what's out there, kung ano talaga ang actually mga promos or mga programa na binibigay ng DTI at ang Philippine government para sa ating mga kababayan. Opo. Siguro po panghuli na lamang po. Opo. Secretary, baka meron pa po kayong mga programa o kaya po mga mensahe sa ating mga kababayang consumer na nanonood po at nakikinig sa atin ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao? Yes, salamat. Sa ating mga consumers, let's always be aware. Dapat alam talaga natin kung magkano ang mga presyo ng mga bilihin. Paano natin malaman to? Ma-check sa social media ng DTI, ma-check din natin sa website ng DTI, at saka ma-check din natin ito sa nakapaskil sa supermarkets and groceries. Sa basic necessities and prime commodities, wala po tayong price increase for the next 60 days. Meaning hanggang January po, wala tayong price increase dahil nag-declare po ang ating Pangulo ng state of calamity sa buong bansa. And then sa mga presyo naman ng basic ng Noche Buena items, nakapaskil din po ito sa social media ng DTI at saka sa website ng DTI at saka nakapaskil din po sa groceries and supermarkets po. So it's always good to know kung magkano yung presyo para alam natin kung magkano talaga ang presyo ng mga bilihin. May mga items rin po tayo na nag-rollback. So dun sa QR code, makita din natin kung magkano po yung presyo ng mga items na or kung ano ang mga items na ito. So maganda po itong update sa DTI, and if there's any program or anything that we need from the DTI, we have 18 regional offices all over the country. So pwede nyo itong puntahan, and we have almost 1,400 negosyo centers na pwede rin nating puntahan para yung maka-inquire lang or mag-check tayo ng mga programa or mga other updates na pwede nating ma-avail of kung tayo mga consumers or mga negosyantes. And the Philippine government and the Department of Trade and Industry is here to support
everyone, whether manufacturers, consumers, negosyante, as best and as aggressive as we can. Nandito po kami para sa inyo and we are here at your service po. Opo, sakasakali may mga nakita po silang paglabag, saan po sila po pwedeng tumawag na hotline ng DTI? Yes, pwede po silang tumawag sa 1-384 and pwede rin po sila mag-email sa office ko sa report to sec@dti.gov.ph and definitely a-actionan po namin yan. Opo. Secretary, do you still cook ba o you let someone do the cooking? I do. Depends on the time rin kasi medyo busy kami ngayon kasi umiikot din kami sa mga groceries and supermarkets to check the prices of the bilihin. And then madami rin kaming inasikaso ng mga negosyantes na who have other, who we can also show them other options for them to grow their business. Opo, ano ho ba ang inyo pong Opo, ano ho ang inyong parang specialty pagka Noche Buena or Medianoche po? Di ako simple lang mga spaghetti. I like kasi spaghetti. Correct. Same. No spaghetti. Magsarap ano. Opo, yes. Opo, maraming salamat po Secretary sa inyong oras at panahon. Mabuhay po ang DTI. Thank you, Angel. Maraming salamat for having me. Nakausap po natin si Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Spaghetti talaga. Oo, paborito yun ng mga Pilipino.